Ang alamat ng Mahayhay Falls. Sa paanan ng bundok Banahaw, sa bayan ng Mahayhay sa Laguna, ay matatagpuan ang isang napakagandang talon na tila ba'y nililok ng mga diwata ng kalikasan, ang Mahayhay Falls. Ngunit lingid sa kaalaman ng karamihan, ang ganda nitong taglay ay may pinagmulan. Isang alamat na mula sa panahon ng mga sinaunang Tagalog. Noong unang panahon, sa isang maliit na pamayanan sa gilid ng kabundukan, naninirahan ng isang dalagang kilala sa taglay na kagandahan at kabaitan, si Hayhay. Sinasabing ang kanyang mukha ay tila liwanag ng buwan, at ang kanyang tinig ay kasing lambing ng hanging amihan. Dahil dito, maraming binata ang humahanga at nanliligaw sa kanya. Ngunit iisa lamang ang laman ng kanyang puso, si Tino. Isang matapang at masipag na binatang mangingisda. Bagamat simple ang pamumuhay ni Tino, tapat at dalisay ang kanyang pagmamahal kay Hayhay. Araw-araw siyang umaakyat sa bundok upang manguha ng prutas, kahoy, at tubig para kay Hayhay at sa kanyang pamilya. Ngunit ang kanilang pagmamahalan ay hindi nagustuhan ng datu ng kanilang pamayanan, si Datu Alon. Si Datu Alon ay isang makapangyarihang pinuno na may lihim ding pagtingin kay Hayhay. Nang malaman niyang si Hayhay ay umiibig na sa iba, nagngit-ngit siya sa galit at nangakong hindi niya hahayaang mapunta sa isang karaniwang mamamayan ang dalagang nais niyang maging asawa. Isang gabi, habang payapang natutulog si Tino sa tabi ng ilog, siya'y dinakip ng mga alagad ng datu at ikinulong sa piitan ng palasyo. Walang nakakaalam kung nasaan siya. Maging si Hayhay ay nag-aalala at araw-araw ay lumuluha sa kanyang pagkawala. Sa gitna ng pagdadalamhati, pumunta si Hayhay sa tuktok ng bundok Banahaw. Doon siya nanalangin sa mga diwata ng kalikasan. Humingi ng tulong at hustisya para sa nawawalang iniibig. Walang patid ang kanyang pagluha, at bawat patak ng luha ay tila sumasama sa hangin at bumababa sa lupa. Ako'y hindi makakain, hindi makatulog, at hindi mapalagay hanggat wala si Tino. Wika niya habang nakaluhod. Mga diwata ng kabundukan, dinggin niyo po ang aking pagsusumamo. Dahil sa wagas niyang pagmamahal at dalisay na panalangin, naantig ang puso ng mga diwata. Sa isang iglap, bumuhos ang ulan mula sa kalangitan at ang mga luhang tumutulo mula sa kanyang mata ay naging isang malakas at malamig na talon. Ito ang unang pagsilang ng Mahayhay Falls. Ang biglaang pagbuhos ng tubig mula sa bundok ay lumikha ng pagyanig sa buong pamayanan. Natabunan ng putik ang piitan ng palasyo at si Tino ay napalaya mula sa pagkakakulong. Bumalik siya kay Hayhay at muli silang nagtagpo sa harap ng talon na ngayon sumisimbolo ng kanilang wagas na pagmamahalan. Nang malaman ng datu ang nangyari, siya ay tumakas at hindi na muling nagpakita sa bayan. Simula noon, ang Mahayhay Falls ay naging sagradong pook. Pinaniniwalaang sinasalamin ang pag-ibig na handang magsakripisyo at maghintay. Hanggang ngayon, sinasabi ng matatanda na kung mapapadpad ka sa Mahayhay Falls at makikinig ka sa agos ng tubig, maririnig mo ang mahihinang tinig ng panalangin ni Hayhay at ang sagot ni Tino na puno ng pag-ibig. At kung ikaw ay umiibig, dalhin mo ang iyong mahal
sa Mahayhay Falls sapagkat ang mga diwata ng bundok ay hindi nagsasawang gantimpalaan ang tunay na nagmamahal. Thank you for watching. Please subscribe.